Naugat yan. Bilyon, daan-daang bilyon Oh, grabe. na flood control corruption na nabunyag po nung sinabi ni Pangulong Marcos ay mahiya naman kayo. Oh. Kasi siya, hindi na siya nahihiya. Masama na. Kasi nung nag-imbestiga, bukan lumabas, Masama siya na pala may loob kasalanan. ni boss. Sabi nga, ang simpleng pagnanakaw ay ano Simple na. pagnanakaw, simple ba yun? Simple. Simple. Hindi! Komplikado ito. Grabe. Hindi, nakaka-shock talaga kasi parang wala lang, ganun pala yun. Wala Okay, lang. parang diba? normal na normal, Normal. Habang ang taong bayan ay naghihirap. Yun. Kasi yan ang bagong Pilipinas. Yan. Yung pala yun. Kaya pala bagong Oo, Pilipinas. Bagong Pilipinas. Ang Kasi daming dati, hindi ko alam. Dati hindi naman ganito. Opo. Merong corruption, hindi naman po natin talagang maaalis yan. At hindi naman natin sinasabing panahon ni Duterte, di ba? Hindi perpekto. Panahon ni Noynoy, panahon ni Arroyo. Lahat po yan may corruption. Pero Yes. ibang klase po ngayon. Garapanan at trilyon-trilyon na. Talamak. Oo. Yan. Talamak. At Talamak. parang hindi na tinatago, hindi na kinahihiya. Broad daylight Oo. ginagawa, di ba? At grabe kayo. pinangangalandakan pa yung mga biyahe sa Europa, yung mga designer bags, yun. mamahaling relo, malaking diba? mga bahay, magagarang mga sasakyan. Ang tindi na. Ang gagandang bag. Parang sikat ka. Original. Pagka nagnakaw ka. Ganun Ay. na po ang nangyayari ngayon. Yan ang bagong Pilipinas. Oh. Yan. Sana magising pa kayo. Oo. Gising naman po tayo, kaso mo, ginigipit. Ayaw nilang masunod yung gusto ng taong bayan. Ito pala, binunyag na. Hindi po ni Mike Defensor, baka sabihin nila, Marites, hindi po ni Ferdy Topacio. Oh, Di ba? Hindi po ni Greco Belhica, hindi po ni Jing Paras, hindi ni Manuelito Luna, mismong kongresista na matagal ng kongresista at matagal ng politiko. Oh. At hindi naman nila kalaban. Di ba? Yes. In fact, di ba, kasama ko sa koalisyon nila, di ba? Opo. Si Congressman Toby Tiangco. At Yan. ano sabi ni Toby? Sabi ni Toby, talagang kailangan laging merong budget. Budget. Anong kalakaran? Anong sabi ni Bentahan Tiangco? ng budget. Hindi nga, yung unang-una, anong sabi niya? If you wanted an additional budget, you would pay 20% kay Saldico. Wow! Ganon. Palakpakan! Hindi dahil binabayaran si Saldico. Ay, Dahil hindi. 1,000 na po ang live viewers Yan, natin sa thank you. DCAR. Oh, di ba? Di ba? Maraming salamat. Sige, Tagalogin mo yung sinabi mo. Kung gusto ninyo ng dagdag na pera o budget, eto nga, kailangan magbayad kayo ng 20% mismo kay Saldico. Kay Saldico. Yun. Ayan. So, konfirmado talaga si Saldico ang binibigyan. Ayun. Yun, konfirmado yun. Kumpirmado. Oo. Kaya siya nagsusumbong. Kaya nagsusumbong si Dahil Saldico. alam niya. Oo. Alam niya lahat ang nangyayari. At sabi naman ni Saldico, Oh. di naman po sa akin, utusan lang ako. Ayun lang. Di ba yung tawag? Ano ba tawag doon sa mga staff mo? Yung mga ganyan. Bagman. Hindi, anong tawag sa Japanese? Otosan. Oo. Kala ko dorobo Otosan. Ayan, sige. Ako, Pagbibigyan ako ay, kita. Sa wikang Hapon ay otosan. Otosan. Utusan lamang ako ni Martin Romualdez. Yun ang sabi niya. Japanese version. Otosan. Ano yung Okay. ako ay sa Japanese? Ano po? Watashi wa? Watashi wa otosan. Otosan. Grabe, no? Oh, Otosan. grabe, ha? Sige. At sabi ni Toby Tiangco, ito daw ang ugat. Hindi yung mga ugat sa inyong katawan, ha? Oo. Ayan. Yung pinabubuhay natin tuwing Opo, umaga. yes. Yung mabuhay kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Ngunit ito ang ugat Ugat. ng Patay na ugat yan. bilyon, daan-daang bilyon Oh, grabe. na flood control corruption na nabunyag po nung sinabi ni Pangulong Marcos ay mahiya naman kayo. Oh. Kasi siya, hindi na siya nahihiya. Masama na. Kasi nung nag-imbestiga, bukan lumabas, Masama siya na pala may loob kasalanan. ni boss.
Bago sabi pa niya, yung palusot niya, bakit ko ako, racket ko yan, bakit ko bubukingin? Ayun. Mukhang inunahan lang niya eh. Di ba? Mabubuking na eh. So, unahan ko na. Para mukhang bida ko, di ba? Yun lang. At sabi niya, naranasan lamang niya yung ganyang kalawak na pandarambong kailan? Nakawan, straight. Noong bumalik siya noong sa- 2022. Sa Pilipinas. Hindi sa Pilipinas. Hindi Nung naman siya bumalik umalis. siya, di ba? Sabi mo. Hindi. Nag-mayor siya. Okay. Kasi congressman siya. Di ba 3 terms lang? Oo nga. 9 years. Opo. So, dapat magpahinga ka muna. Hindi yung namamahinga dun sa Eternal Gardens. Ibang pahinga po ito. Ibig sabihin, Wag naman ikaw diretso. ay tumakbo muna para sa ibang pwesto bago ka Ayun. bumalik na congressman. Ayun. So, ang ginawa niya after 9 years sa pagiging congressman, nag-mayor muna siya ng Navotas. Nabotas talaga? Oo, taga doon siya eh. Okay. Bago bumalik siya Butas-butas, bilang kongresista, Navotas din. Ang galing. At nagulat siya! Nagulat siya! Bakit? Kasi pagbalik niya, ganun ang kalakaran na dati naman ay wala daw. Talaga. Kaya nabutas ang kanyang puso. Kaya pala siya nagsabi ng mga Kasi sabi niya, words na yun. for sale na ang ang mga proyekto. Grabe. At yun nga, sabi niya, ito daw ang kalakaran. Sabihin mo, ito, nandiyan. Open to. Open Halimbawa, na to. kontraktor ka. Okay. Ano sasabihin mo kay Saldi? Yan. Boss, baka pwede namang 10% na lang. Hindi na sasabihin mo. Ano? Magagalit si Saldi. Uy, happy Kasi- 1,500 live viewers na dyan. O, 20% ang hinihingi, di ba? Kaya nga, hindi naman palengke yan eh. Kung ano, ginagawa mo Gusto palengke. daw, gusto Hindi daw, naman 1 tawaran billion. yan eh. Hindi, ito nga. Baka sinampal ka ni Saldi ko. Pag Tinawanan sinabi, mo. okay. Ano sabi ito? Ang sasabihin mo kay Saldi ko? Sabing Oo. gusto ko ng 1 billion worth of Yan. projects. Yan. Oo. Yun na lang. Okay, magkano sa 1 billion ang ibibigay mo? Babayaran mo ako ng 20%. Or, magkano? Ayan. Magkano? Or 200 million pesos. Grabe! Ganun pala yun. Matindi. Pera sa pera na. At dahil dito, sabi ni Chanko, nag-conclude siya na Okay. ang mga mastermind dito ay si Saldico at si Martin Romualdez. Paano nasungkot si Martin Romualdez? Siyempre, alam naman ni Toby Chanko, napakatagal ng kongresista niyan. Panahon pa ni Mayor Erap, di ba? Mayor Erap, President Erap, Opo. kongresista na yan, di ba? Okay. Alam niya ang kalakaran na walang congressman nakakana ng ganito, yung 20%, nang walang basbas ng ispekir. Oo. Oo. Kaya alam niya, Bossing. Saldi ko, bossing yan. Bossing Sino mang nila. speaker. Yun. At sabi niya binuking na niya talaga. Opo. Talagang wala na siyang kinubli. Okay. Hinayag na niya lahat. Talaga booking king eh. Oo. Open na. Hindi daw totoo na lahat ng insertions ay nasa bicameral, sa BICAM. Yung tinatawag nilang small committee. Okay. Siguro pag naging kongresista ako, miyembro ko noon, small committee. Balita ko eh. Ay, attorney, huwag ka na gumanyan. Hindi mo na kailangan yan. Oo. Don't waste your time. Sabi niya, yan daw ay nasa National Expenditure Program pa. Nandun na! Ibig sabihin, nag-ugat na. nag-ugat na mula. Kanina, sinong gumagawa ng National Expenditure Program? Sino? Siyempre, Ang co-chair dyan. presidente. Oo. Ito, okay. Oo, saan galing yung iba? Sa presidente. Ayun ang magiging master pag ganun. Oo, kaya pala, umpisa 2023, kasi yung 2022, wala na eh. Opo. Kalahating taon na lang yung si Pangulong Marcos noon eh. Kaya pala, noong 2023, walang halos binivito na probisyon ang Pangulo sa General Appropriations Act. Kita nyo ha, ito ang datos ha, hindi ako nagsabi yan. Okay. Ako ay nag-research.
Research. Oo, oo. Sige. Naghalukay. Noong 2023, ang mga vinito lang niya o tinanggal niya Opo. sa General Appropriations Fund ay ito lamang. Special Provision number 4 ng DepEd. Ha? Yung DepEd TV. Tinanggal niya yung gustong magkaroon ng television program ni Vice President Sara Duterte. Number 2, yung special provision ng DOLE na use of income. Yung ibibigay na income, yung kung anong paggamit. Yung mga Okay. minor lang. Number 3, branding campaign program ng Ayun. DOT. Kasi ayaw niya nagastusan yung pagpapalit ng campaign slogan. Kasi yung DOT, di ba, in-expose na natin yan. Opo. Tagal-tagal na. Yung DOT, makikipagkontrata sa kung sino-sinong Poncio Pilato. Pagkatapos, gagastos ng milyon-milyon bago yung Poncio Pilato, kukunin lang, nanakawin lang sa internet. Oo, yung ad campaign. Di ba? Wala. Walang effort. Nabubuking kasi. Walang effort pala yan. Kayo naman, oo. Kayo naman, magnanakaw kayo nagpapabuking pa kayo. Kinokopya lang. O kinokopy lang pala sa internet. Ayun. Oo, di ba? Yung isa, yung It's More Fun in the Philippines. Oo. Meron pala yung It's More Fun in Finland ba yun? O It's More Fun in Greenland? Parang ganoon. Hindi ko sigurado. Bago yung ibang mga ad campaign, pati yung mga lettering, kinokopya lang. Tapos ang laki ng budget. Oo. Oo. Grabe. Ang bihira. Ginagaya lang. Bubulsa na lang nila yung 1 billion. Magre-research lang yung anak nilang 40 years old. Ganun Ganun na ngayon, guys. Tapos, Totoo yan. ibibigay nila, DOT, etong bagong slogan natin, yehey! Bayaran mo ako ng milyon. Ayun. So, binito yon. Yung mga minor lang. Nung 2020, yung 2024, ang binito lang, 2 provisions ng DOJ. DOJ na. Nagbito yan. lang siya ng malaki noong 2025 nung booking na. At nagdemanda na kami. Nagdemanda na ako, si Greco Belica, si Bebot Alvarez, si Vic Rodriguez, si Coco Pimentel. Kasama rin si Laila de Lima, let's give credit Okay. where credit is due. Nagdemanda na laban dun sa mga insertions sa 2023 at 2024 na GAA. Oy, Ayun. maraming salamat po. Happy Thank you. 2,000 live viewers at DZR Yocho! Ayan, attorney, nanilip pala kayo, ha? Oo. Marami kayo nanilip Oo nga oo. ng problema. Doon lang siya nagbito Ayun. nung iniimbestigahan na. Oo. Kaya yung pala, yung 2023, 2024 Opo. na mga insertions na naging flood control ay galing sa Office of the President, yung National Expenditure Program. Ang ginagawa lang ng Kongreso, binabala-balasa. Nilalakihan pa. O, diba? Nirarambol-rambol. Bago, inilalagay nila sa allocables. Ayun. Yun ang nangyayari. Sayang naman na booking. Oo, yun ang, doon na uso yung mga unprogrammed appropriations. Ba't naman sayang? Buti ka na Hindi kasi na-booking, wala na excitement. Kailangan ba ba exciting yun? Ikaw talaga, oh. Di pwede ganun. At mahigit ng 1 taon, di ba yung SONA? Mahigit 1 taon na ba? Yes, yes. Hindi pa pala, sorry. Malapit na. Halos 1 taon. makatapos yung mahiya naman kayo, Opo. di nagkaroon ng ICC tuloy yun. Independent. ICI, yung Independent Commission on Infrastructure, na hindi naman pala independent. Nabitin yun. Oo, dependent pala sa Malacanang, nagsumite sa Malacanang. Hanggang ngayon, hindi binubunyag ng Malacanang kung anong resulta ng investigasyon ng ICC. ICI! ICC ako, ICC. Nagsisisi tuloy ako. Nirarambol. ICI! Okay, wala. Ano nangyari? Sino nakulong? Si Marcoleta, si General Pocky, si Jinggoy, si Bong Revilla. Ang daming dinamage, ano? Oo, yun. Oh. Yun. Yung mga kalaban. Ayun lang. Plunder pa. Wala pang kinalaman sa flood control yung kay Marcoleta. Alanganin pa. Malabo pa. Pilit na pilit pa. Ayan. Pero attorney, wala na. Tapos na, di ba?
Ano tapos na? Wala nang plunder. Anong wala ng plan? Tapos na ba yun? Tinatanong kasi may plunder pa ba? Anong plan ng batas? Case. Oh. Hindi, case for Marcoleta. Meron. Kahapon lang nag-plead na not guilty sila, arraignment nila eh. Oh, Meron. meron pa rin pala. Tapos Oh, guys, sila meron sila ha. nagsasabing Oo. nagtapos. Kala ko tinapos na eh. Hindi. Hindi pala pwede Tinapos yun. na yung pagpa-participate ni Marcoleta. Oh, Kasi nga okay. alam nila na mahihirapan sila kung nandun lang si Marcoleta, hindi ubra yan si Matibag na yan eh. Oh. So ano nangyari? Wala. Si Bonoan, state witness. Oh. Yung mga district engineers, state witness. Yung mga kongresista, yung mga miyembro ng House of Representatives, ni isa. Well. Ni isa. Wala. Wale. So, ibig Kamoting sabihin kahoy na may ulalo. Ayan. Yun. Attorney, ibig sabihin yung mga may sabit, sila pa ang witness. Oo, sila pa ang bida. Wow. Sila pa ang hero. Ayan. Siguro pag-aralan niyo po yan. Yan. Hindi, pinag-aralan na nila yan. Talagang niligtas nila yung mga yan. Oh. Yung mga 18 Marines na nagbunyag, sila pa yung masama. Talagang baliktad na tong administrasyon na to. Baliktad ang mundo dito sa ilalim ng administrasyon na ito. Oh, time will come. Oo. Kailan yon? Dapat soon. Oh. Ang problema nga, di ba, diniscuss natin kahapon, yung survey na ang gusto talaga na maging Pangulo ng mga Pilipino sa 2028 ay si Sara Duterte. O anong ginagawa nila? Dinadamage. Overtime sila Dinadamage sa pagsira. nila. Yung mga kaalyado, ginigipit kami lahat. Ayan. Sa PDP, sa UPI, di ba? Sa Rage Coalition. Kita mo, kung pinagsasabi nitong si Matibag, pati daw yung pag-form ng Rage Coalition, kasama pa sa pagpatay kay Pangulong Marcos. E di lahat na lang ng grupo na i-organize para magprotesta Grabe. sa anomalya kasama sa pagpatay. Ano ba naman kalokohan yan? Di ba itong si kamoting kahoy na si Defensor? Hindi si Mike Defensor ha? Yung isa. Yung the bad one. Si Lawrence Defensor. Aha. Gusto pang iugnay pati yung pamamaril sa mga paaralan doon sa banta di umano ng pagpatay kay Marcos. O ano ba naman yung logic na yan? Miyembro yan ng scriptwriter. Scriptwriters Of the Philippines. Screenwriters Association of the Ayan. Philippines. Sorry guys ha, kasi miyembro tayo niyan eh. Baka sila grabe. miyembro. Hindi dapat honorary member to. Ang galing gumawa ng script eh. Oh, bakit Oo. naman? Pati ba naman yun? Pati ba naman yung... Eto, nakakatawa. Pati naman yung may sumigaw na barilin na yan! Yung kay Pangulong Marcos. Oo. Ganon. Di ba meron sumigaw? Di ba may isa pa? Mamatay ka, BBM! Di ba? Pati ba naman yun? Kasalanan pa rin. Oo. Ah. Grabe, nagkakaroon daw ng kultura. Baka pati yung pagkamatay ni Baterbonia. Isama na rin. Si Divine Adili. Oh. Kasalanan pa rin ni Vice President Sara. Happy Ayan, 2,500 live 2.5. viewers po sa Yan, DZR thank you. YouTube. Salamat po. Thank you very much. Happy listening po. Sana ay nabibigyan namin kayo ng panandaliang aliw. Teka mo na, pangit ang dating noon Hindi nakakaaliw yun. Parang Oo. hindi maganda, no? Parang malaswa. Attorney, Baka sabihin nakakasyak. na naman nila, manyak na naman ako. Hindi, nakakasyak po yung mga balita ngayon. Yan. Oo. Oo. Pati ba naman yun? Shocking. Alam mo, daig na ng Marcos Jr. administration si Pangulong Noynoy Aquino. Sa kaking ko yan. Di ba noon, lahat ng kasalanan ng Pilipinas ibinintang kay Ginang Arroyo. Di ba? Opo. Samantalang sinasabi ng mga eksperto na kung hindi dahil sa magandang economic policy ni Mrs. Arroyo ay hindi ganon kagandang ekonomiya ng Pilipinas noong panahon ni Noynoy.